Okay mga idol, natuyo na yung mga bike. So ngayon, ang susunod kong gagawin, i-check ko lahat yung mga preno, saka yung mga shifter kung gumagana pa siya. Ayan. So ngayon may problema yung shifter nito, parang hindi na siya gumagana. So ang gagawin dito, malamang palit kable na siguro to. So eto guys, samahan nyo ako. Pupunta ako sa bike shop, tapos papapalitan ko na mga kable na to, tapos papaayos na lahat ng mga preno. Mga idol, ito sinusubukan kong gawin, tatanggalin yung cable, papalitan. Pero kung di kakayanin at alanganin, siyempre ang gagawin natin, maghahanap tayo ng pinakamalapit na paggawaan dito ng bisikleta. Naghanap ako ng paggawaan. Ito, napuntahan ko Cycle House. Dito lang po sa may Araneta Avenue. Ayan, papatingin natin kung ano pa yung mga dapat palitan at ano yung mga aayusin dito sa Dayhon Route. Ayun na nga, pinalitan na yung cable nitong sa shifter kasi talagang nag-stack up na. So papalitan na po ng bago. Yun lang po yung papalitan, tapos konting ayos po dun sa mga brake. Ayan po, pinapalitan na ni kuya. Linagyan ng konting pampadulas. Ganyan pala yung paggawa dito sa ganyang klase ng shifter. Medyo mabusisi ito, medyo hindi ko nasundan kung paano ginawa. Kung paano yung ginagawa ni kuya. Ayan, pinagkakalas. So hopefully sana ito lang munang may upgrade ko dito, yung palit lang. Actually hindi naman upgrade, replacement ang tawag dito. So itong Dayhon na to, hindi ko pa siya i-upgrade. Susubukan ko muna gamitin siya. Hindi siya pampalengke. Yan ang pinaka-importante kasi ngayon na dapat gawin ko ngayon. Kaya ko rin na binili to, pero wala pa rin siya mga basket or rack sa likod. So mangyayari nito, ipapatong natin ito sa manibela. Itong pinapanood nyo, nakikita nyo, medyo mahirap din pala yung pagkakabit nito. Pero magaling si kuya, bata pa to, pero parang easy lang sa kanya. Samantalang ako, yung sinubukan ko, hindi ko talaga kinaya. So ito, pinakamalapit sa lugar ko dito sa Araneta Avenue. So malamang dito ko na lagi papagawa ang mga bisikleta ko, mga troubleshoot, mga ipapakabit. So siguro dito na rin. At mukha namang okay yung pagtatrabaho ni brother. Ayan po. Siguro sa next vlog ko na ipapakita kung yung test drive. Sa ngayon lang po yung hinugasan natin siya para makita yung mga gas at saka yung yung mga sira, lalo na itong mga preno at saka yung shifter.
Ayan, so far okay na, medyo po pwede na rin. Pwede na rin na magamit to muna. Pero kung sa mga long ride, hindi pa siya po pwede. Ayan po, dyan po ako nagpapagawa sa shop na to. Actually, nagkaubusan din pala ng mga bisikleta sa lugar na to. Lahat ng klaseng branded na ubos at kukunti lang ang natira. So ayun, ito na po, pinapalitan ko na ng interior. Kasi interior niya yung Japan pa. Ayan, yung ganyan pa yung style. Naka-flat kasi siya palagi. So need nating palitan na. At isa pa, hirap na hirap po kung hanginan. Sabi nga nila, meron daw nabibiling mga adapter para dito. Pero so no, di ko na kailangan bumili ng kasi hassle pa rin sa akin, lalo ngayon napakahirap maghanap ng mga piyesa dahil sa medyo mahigpit yung mga checkpoint natin. So ginawa ko na lang po, pinapalitan ko na lang ng interior. So ito na yung interior na yung talagang pwedeng hanginan, yung mga ginagamit dito sa Pilipinas, yung nozzle, yung natural na gano'n, hindi na kailangan ng adapter. Yung nito, yung gulong niya, napansin ko may mga konting crack na, pero sa ngayon hindi nagtanong ako dito sa store, wala pa silang ganong klaseng size. Meron silang gulong pero hindi ganon ka hindi siya kenda, kasi ang hinahanap ko yung kapareho rin niya na gulong. Siguro makakabili lang ako ng klaseng ganyang gulong sa Quiapo na siguro kung maghahanap nito. Ayun, eto na, nandito na, naibalik ko na rin dito sa bahay itong bike. Ngayon, medyo lalangisan na natin yung mga kalawang. Ginagamitan ko lang po siya ng 4WD. Pang-samantala lang po, hindi ko na po muna kinalas. At medyo kasi ang gagawin ko ngayon, sa next vlog, i-test drive ko naman to. Gagamitin ko pamalengke, ikot-ikot din ng sa mga ibang bike shop para makapag canvas din ako ng mga gulong. So yun, by the way, ito mga idol, kasi kung mapapansin nyo, may galing to ng Japan. Ayan, nakikita nyo yung mga tinanggal ko. Yan kasi pag dito sa Pilipinas, karamihan naman sa tulad natin, di natin mababasa kung ano ibig sabihin ng mga yan, except lang yung may cellphone ka na talaga naka-internet, tapos papa-scan mo, ta-translate mo lang sa English. Pero yung mga ganyan kasi, ang mga nakasulat dyan, yan yung mga precautions, yung guide po kung paano itiklop, ganon. Ayan po yan. Kaya may ganyan po yung mga sticker sa katabi ng mga mismong kung paano i-fold. Ayan po yun. Ayan po, mga idol, maraming salamat sa panonood. At ako'y excited na po at i-ride din natin to in the morning na, and mamamalengke ako, then after nun lalakad tayo. Samahan nyo din ako doon. Pupunta ako, magkakanvas ako ng mga naman, yung gulong naman niya ang natin, yung exterior, yun ang papalitan natin na upgrade dito. Sa ngayon kasi medyo makinis-kinis pa yung mga niya, yung batalya, saka yung mismo yung mga frame. Pwede, medyo kailangan lang dito yung lang, iwa-wipe lang, gagamitan lang siguro to ng mga
kung ano naman pampakinis para hindi masyado halata yung magasgas. Okay, shoutout tayo mga idol. Shoutout kay Ray Libreas. Shoutout din kay Maruha Lucas. Ayan po mga idol. Shoutout din kay Marco Milagrosa. Mabuhay ka rin idol. At shoutout din kay Spade Gaming. Boss, ang ganda ng folding bike na bili. Pa-shoutout naman po, taga Cebu po ako. Kabataan na family po. Okay, shoutout po sa Kabataan na family dyan po sa Cebu. Mabuhay po kayong lahat. Yun po mga idol, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated po tayo sa mga new videos mo natin. Maraming salamat po and God bless.